Hey guys, what's up? Advantage Raymond here. Kamusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So ito guys, another day, another batch of units for testing. Okay, so for the first unit, we have here the Umarex Glock 45 Gen 5 MOS. Okay, so this is made by GHK of Taiwan. Alright, so ito yung magazine niya. Okay, nilagyan ko ng bala at gas. Okay. Ayan. Tapos, ito yung optic plates. May mga screw pang tanggal dun sa cover. Alright? So, sa mga di familiar, ito yung parang same sa tunay na baril, no? Yung madulas siya, yung parang wala umiipit na hammer. Kasi wala to siyang hammer eh. Hindi siya katulad ng standard na merong hammer. Okay? Ayan. Tapos, this is Cerakote finish, no? Yung coating niya, ayan, Cerakote. Same siya dun sa coating ng tunay na baril. Okay? Tapos, this is the version 3. Okay? So, ito yung loader ng version 3. Ganito, aluminum. Okay? So, yung version 1 saka version 2, ganito kasi yung loader nila. Ganitong klase. Okay? So, yun. So, for the version 3, ibang klase na yung loader. Okay. Ngayon, ano ba? Testingin na natin. May sasabihin ba ako? Naman no? Okay. So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the same direction. Okay. Turning on the chronograph. Okay. So, 309.1. 292.4. 308.4. 302. Okay? So, meron mga magtatanong sa akin, anong difference ng version 2 tsaka version 3? Actually kasi, meron di ba version 1, version 2, version 3. So, yung version 2 kasi parang in-improve nila yung sa version 1. Pero, may mga problem yung version 2. Okay? As in, yung problem kasi ng version 2 is kapag pinupull mo yung trigger, pag naka-pull ka ng ganun, kumbaga naka-steady ka na, di ba nakasagad ka na dito, tapos yung didiinan mo na lang para pumutok. Ang tendency dun sa version 2, sumisingaw yung magazine niya. Parang gumaganon siya. Actually, may vlog na rin ako nun before. Hanapin nyo lang na tinetesting ko yung version 2. Tapos pagka nakaganon ka, so kailangan, pagka ganun mo, kailangan hilain mo kagad. So, dito sa version 3, nawala yung ganun. Tapos yung version 2, actually, di ba may parang may singaw. Tapos matigas siyang hilain. Mas mahirap siyang hilain. Itong version 3, kapag ganun, nawala yung singaw, tapos mas mabilis siyang kalabitin. Mas matigas pa nga yata yung version 1. Yung version 1, mas matigas pa siyang kalabitin kaysa sa dito sa version 3. So, kung tatanungin mo, kaya nga ako parati sinasabi dun sa mga nagtatanong na mas gusto ko yung version 1 kaysa sa version 2. Ngayon, kung version 1 or version 3, medyo improve kasi yung version 3. Pero, mas realistic yung version 1 kasi mas matigas yung trigger niya. So, yun nga lang, sa version 1, meron kang kailangan gagawing modification para mas maayos yung mag. Kasi ito, parang naayos na parang may ginawa sila modification dito sa version 3 to the point na mas hindi umaalog na yung magazine. Yan, mas hindi na siya gumagalaw. Hindi katulad sa version 1, mas magalaw yung magazine. So, ito yata siguro baka pati yung frame, baka pinalitan nila yung frame, bago yung frame. So, yun yung siguro isa sa mga changes na ginawa nila sa version 3. Okay? So, yun, ganun siya. Alright, so ngayon, testingin natin accuracy. Ayan mas malambot tong trigger na to eh. Yes, so parang ganun siya. Mas matigas siya, pero mas nahihila mo siya. Mas parang ganun. Yung version 1, minsan, pag ginanon mo na, talagang matigas eh.
uuusa ka pa ng lakas, ito binirelease mo pa, tapos hilahin mo pa. Parang ganun. So, pero may technique naman, kumbaga kailangan talaga lang, parang mas matigas lang talaga yung version 1. Ngayon, yung version 2, parang nasa gitna siya. Pag gumaganon ka, pag hinila mo, gaganon. Parang, kasi pinupush na nung parang, ano niya, valve knocker yung magazine, yung valve. Tendency kasi, di ba, pag humila ka ng ganun, parang pinupush na niya to eh. So, tendency sumisingaw. Gumaganon. Tapos, kaya syempre, pagka gumaganon, humihina na yung power. Tapos, pag hila mo na ng ganun, boom, puputok naman siya. Pero yun nga, meron siyang ganun. Okay? Kaya, parang hindi ko masyadong type. Kasi nga, may ganun eh. So, parang alanganin siya na parang sumisingaw, parang gusto niya sumingaw. Pero, syempre, ayaw mo siya pasingawin. Nagets mo? So, ayun siya. So, ito, Sir Carlo, nag-open slide. So, wala nang bala. Okay, ni-remove natin yung magazine. So, pull back pa slide, hammer down. So, ito, okay na to, sir. So, ngayon, testingin natin yung isa pang unit na order mo. Okay, so this is the KJ Works CZ. Nakasakas ako pala. Wala naman itong magazine, wala naman itong bala, no? Teka, wait. Wala. Hammer down. Okay. So, to. So, this is the KJ Works CZ Shadow 2 Orange Steel or Stainless Steel. Yan. So, to. Meron siyang stainless steel bushing, stainless steel barrel fix. Yan. Naka-fix yan. Hindi gumagalaw. Okay. So, yan. So, ito yung magazine niya. Nalagyan natin ng 8 pieces yata. Nalagay ko na bala. Alright. So, CNC aluminum base plate. Ito rin, actually, itong grips, this is also CNC aluminum. Okay, so yan, pati itong mag release, mag catch. Okay, so, inserting the magazine. Ilagay ko na lang, tapos releasing ko lang yung the magazine para testing natin yung double action. Okay, so yan, binama natin yung hammer. So, inserting the mag. Okay, test fire natin using the double action. Alright, 330.5. 322. 322.9. 320. Okay? O nga pala yung Glock 45 na text ko sa accuracy, sir. Okay naman. Lahat ng bilog, lahat ng hits na dun sa loob ng 4 cm na target. Okay na sa loob siya lahat. Center. So, hindi siya isang butas lang. Medyo, pero nandun siya sa loob. Okay? So, ito naman, Shadow 2 naman na orange. Hindi pa tayo ng ibang butas. Okay? So, ganun din. Nasa loob din lahat. May isa nasa taas, tapos may isa nasa baba. So, pero nasa loob sila lahat. Okay? So, yun. Nag-open na yung slide. Wala nang bala. Okay? So far, pang-apat na Shadow 2 na to na orange, no? Sa bagong batch, na-modify ko ba yung una? Hindi ko na matandaan eh. Basta, nung bandang huli, kasi mayroong bumili kahapon, hindi ko na na-testing. But tinesting ko pero walang video. Pero ano siya, hindi niya rin pinamodify. Kasi isang araw meron din nag-order, hindi rin pinamodify. Pero nung tinetesting ko, hindi siya nag-open, wala siya nung random open slide kahit may bala. So, iniisip ko, baka itong mga latest batch, baka hindi na kailangan i-modify yung slide catch. Baka. Kasi so far, wala pa ako na-encounter na nag-open slide. Or, baka dahil sa mahina lang yung blowback. Kasi medyo malamig yung panahon. So ngayon pag bumabaril ako, parang hindi siya ganun kalakas. Kasi nga 12 na gas lang yung gamit natin. So hindi ko alam kapag nag-CO2 ka or pag nag-14 ka, kung mag-open slide, no, kahit may bala, hindi ako sure. Pero so far, nakakadalawa na ako na hindi ko minodify. So, itong unit niya, Sir Carlo, hindi ko na rin muna ma-modify. Okay? Kasi nga, kita niyo naman, wala namang problema eh. Okay? So,
Wala nang bala. So, pull back the slide, release. Okay, hammer down. So, ito, okay na to. Okay, so, ngayon, for the next unit, we have here the KP19, KJ Works KP19S. Okay, so this is the one with the red fiber optic sights. Okay, so shout out kay Sir Christopher of the Baliches, Quezon City. Okay, so yan sir. Fiber optic red front sight and green sa likod. Okay. Fixed outer barrel. Tapos threaded. Okay, so yan. Ngayon, ito yung dalawang magazine. Okay, so isa yung kasama niya, tapos yung isa extra mag. So testingin na rin natin yung extra mag. Alright, so always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay. 350.4, 346.9, 342.5, 328.7. Okay. So, accuracy test natin. 2.5 meter distance from the target. Ilan ba nilagay kong magazine dito? Bala. Change mag. Nabilang ko kasi 8 eh. So, meron pa ako isa sa chamber. Ay. Pinindot ko kasi yung magazine nung in-insert ko yung mag. Pinindot ko yung mag-release nung in-insert ko para hindi masikip. Tapos, hindi siya kumagat nung binitawan ko. Parang nahulog siya, tumaba. O ngayon, pasok naman. Okay naman yung magazine. Wala namang ano. Kasi sa base plate naman tumama eh. Okay. Okay. Game. Next. Okay. So yan. Nag-open na yung slide. Removing the magazine. Wala nang bala. Okay. So, teka. Gawin natin. Hilain natin. Yun. Pwede siya eh. Okay. Hammer down. Alright. So, next unit, we have the last one. This is the usual. Ito yung medyo malaki. Kaya kailangan naka-prepare na yung iba eh. No? So, GNG Levar 1515, okay, kay Sir Marlon of Las Piñas City, sir. So, ito lang yung i-unbox natin actually. Manual. So, ito yung parang cover niya, no? Okay, so, ito yung unit. Wait lang, medyo punasan lang natin. Okay, so removing the cap, removing the magazine. Okay, so ayan sir. So this is the one with high velocity. Okay, high muzzle velocity. This is the high power version. Okay. So, yan. Fiber optic front and rear sights. Okay. So, karga natin ang gas. Okay. Tapos, lagyan natin ng BB. So, ito sir, papush nyo to. Baba, ito na yung mga bagong version ng magazine ni GNG na parang nakalabas para nauubos lahat ng BB, no? Okay, inserting.
Okay? So, to, test fire natin. Yung safety, okay? So, pag nakikita mo yung red, so basically, aangat ba siya dito? Pag tinaas mo, nalabas yung red, ibig sabihin, ready to fire. Okay? So, to. 498.9. 493.2. 492. 493.4. Okay? So, yan. More or less yan yung FPS niya. O ngayon, for the accuracy, accurate naman to, as usual. Ilalagay mo sa ibabaw ng target yung fiber optic sight. Is one hole. Isang butas lang. Gitnang gitna. Oh. Na. Okay? So, babalik ko na siya sa safe. Okay? So, yan. Para pag napindot mo, hindi siya sisingaw. Kasi kapag hindi yung naka-safe, sisingaw. Okay? So, ayun. So, okay na itong mga unit. No? So, Sir Christopher and Sir Marlon, antayin nyo na lang. Text ko kayo ngayon. Papako siya. Then, papadala ko sa inyo ngayon through Lalamove. Okay? So, to Sir Carlo, bukas ko dadalhin yung ano mo. Yung papako siya ngayon, then bukas dadalhin ko siya sa courier para ma-deliver siya sa inyo. Okay? So, ayun. So, ayun mga sir. Thank you for your order. Until next transaction. And to everyone else that's watching this video, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.